Hahanapin pa kundi pag-ibig mo. may may hiwagang natanto mula sa ulap ang tagbo. Ano bang lyrics nun? Mananatili to at hindi Kunin ko na, Hebe. Line 1. From Las Piñas. Hinahanap nila, Hebe, para i-type yung enye sa keyboard. Insert lang yan. Kunin nyo lang sa insert. Nandun yan. Oh. Yan sa insert, oh. Nakakatabi ng home. Yan, oh, yan, oh. Insert, oh. Andyan yan. Oh, andyan yan, oh. Oh, sa ano kaya? Symbol. Teka lang, hanapin natin. Oh, yan. Yan. Tama. Oh. May lalabas dyan na dialog box. Mahanap niyo yung symbol. O, diba? Ang bagal na computer natin. Ay, nako. Si Ivy ng Las Piñas, 37. Ivy! Yes. Kumusta pa, Jack? Good evening. Sabay-sabay. At hindi magbabago ang takbo ng puso ko. Game. Wala nang hahanapin pa. Kundi pag-ibig mo. Tuloy. May hiwagang natanto mula sa una pang tagpo. Mananatili ito. Mananatili to. Magbabago. Galing. Ayun na. So ayun na nga. Kaya ako. Ano na? Ikaw nakatawag ka na ba sa akin? Oo, pangatlong tawag ko na nga. So last year yung pangalawa. Hindi na kita maalala. Oo, kasi masaya yun eh. Kaya hindi mo masyado maaalala. Napakasama mo naman sa akin. Sa feeling mo, malulungkot na naalala ko? Hindi ko. Hindi naman sa ganun. Pero kasi syempre 'di ba, mas nare-remember ng tao yung malaki yung impact. Yun kasing time na yun, talagang sobrang saya ko. Eh ngayon, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, kaya nagpo-follow up call ako. Sige. Oo. Na yung problema eh, hindi ko na alam. Wait lang ha. Hindi niyo pa nalagay yung pangalan niya sa live, no? Nalagay na? Nakalagay na ba yung pangalan niya? Nahanap niyo? Ano daw sabi dito, Hepe? Alt 164 daw. 165? 165 yata pag caps lock? Alt 165 pag NE. Ano yung 164? Ewan ko ba? Sa Alt 165 yung ginagamit ko eh. Pag capital letter, 164. 164 pag small. Pag lowercase. 165 pag malaki. Oo. Yan. Tonight may natutunan tayo, ha? Enye. Pahamak yan eh. Sige. Anong ginagawa sa buhay ni Ivy? Supervisor po sa isang financial tech company. Ay, mayaman. Ang gaan-gaan ang loob namin sa'yo. Papansit ka naman, oh. Kahit walang Hindi sahog. Di kami kumakain ng karne rito, eh. Kahit diba, Hepe, no? Kahit broccoli lang, oh. Supervisor ka? Opo. Talaga. May asawa ka na? Wala po, partner lang. Pero hindi kami nagli-live-in. Kumbaga, mag-partner kami. As in mag-boyfriend, girlfriend, ganyan. For more than a year. Na mga 1 year and 4 months. So, nung tinawagan mo ako, bago pa lang kayo? Mga kalahating taon kayo nung tumawag ka sa akin? Almost. Kamusta na kayo ngayon? May problema kayo? Actually, sa aming dalawa, okay yung relasyon namin. Ang problema namin ngayon kasi, financial matters. Ang hirap So, naman yan.
Mag-networking na lang tayo. 15,889 lang ang puhunan. Nakikinig yung upline ko si Coach Ball at saka happy birthday nga pala kay Papang Emil, ha? Happy birthday to the man of the house, ha? Happy birthday, Emil Ferrer. Daddy E. Wow, Daddy E Pogi. Anyways, ano problema niyo sa pera? Kasi may business yung partner ko. And magmula noong 2015, nag-start siyang humina. Anong negosyo niya nun? Hindi ko pwedeng sabihin kasi kilala siya eh. 2015 Baka humina. marami nakakarinig ko. Wala, ano ba? Humina siya. Tayo lang naman. Ano yan? Motorsiklo? Tapos, Ano? Hindi. Ano? Sa logistics. Logistics. 2015 humina. Oo, humina siya. Okay, So, nung naging kami, aware naman ako na humina yung negosyo. And kasi pandemic yun eh, nung naging kami. So, okay. syempre, di ba, nakarelate naman ako kasi maraming nawala ng work, maraming business. Ano ba, humina o tuluyang nawala talaga? Humina nung panahon na yon. And ngayon, feeling ko on the verge na siya ng pag-close talaga. Ano yung mga rider yan? Ay, hindi. Talagang logistics siya? Sige. Kumbaga parang... Kasing company, pero established na company siya. Yun nga lang talaga. Siguro, may mismanagement din and masyadong maluwag sa mga... Ilaban nyo, nandyan na pala, di ba? Structured na pala kayo eh. Oo, yun nga yung problema eh. Kasi ang laki ng perang pinoproblema namin. Kasi nung naging kami nga, di ba? Ang alam ko lang, humina yung negosyo. So, nung pala, baon. Oo. Yun pala, baon siya. Sinabi lang niya, mga magbu 1 year na kami. Pati yung properties niya, nanganganib. Bahay, kotse, Meron siyang 4 na properties. Yung kotse naman hindi. Pero, yung 2 kondo, yung isang apartment, tsaka yung isang bahay, as in yung bahay na tinitiran niya, nanganganib yun. Malaki yan, milyon yan. Oo. So, Diba? kailangan namin ng 10 million actually. And, nasustress ako kasi... 10 million? Para bang... Oo. May 10 million ako dito. Pero libag. Hiram. Wala akong 10. Ang laki nun, hepe. 10 million libag kasi galing kami sa construction eh. May libag kami ni Hepe ngayon eh. Talaga, laki nun ha. Alam mo, ang hirap problemahin ng ganyang kalaking pera. Sobra talaga. Kasi dumating na sa point na pati bills sa bahay, hindi niya na mapunan and ako yung tumutulong doon. Kung apat na property yun, di 4 ang bills nun. Oo. Tapos, syempre, may association dues pa. May asok pa, di ba? Oo. Ako, nakabukod ako ng bahay dito sa may Espinas nga, di ba? So, meron din ako expenses. Tapos, nag-help ako sa kanya. So, nung nalaman kong ganun yung situation, in-offer ko siya na mag-live-in na kami. Kasi, para makamenos. nag-wise yun eh. Oo, di ba? Kesa gumagastos ako dito sa apartment ko, tapos tutulungan ko siya sa bills niya. Mabigat yon para sa akin. Ayaw niya. Kasi daw siya yung lalaki, siya dapat yung... Hindi, may mga ganun talaga. May mga ganun talaga. Walang totoo, i-ano ko lang sa'yo. Walang pagkakaiba yan. Bawa, magsama kayo, tapos pakikialaman ka nung biyanan mo. Halimbawa lang, di ba, yung nanay niya. Di ba? Bawa, yung nanay niya magluluto, mamamalansya. Ayaw mo rin kasi ikaw babae, ikaw asawa. Tama? Yun din ang pakiramdam niya. Dahil lalaki siya, gusto niya siya yung provider. Ganun yung, hindi ko sabing tama, pero at some point, naiintindihan ko. Yun din, naiintindihan ko din. Kaya lang kasi, nahihirapan din ako, syempre, di ba? Na gusto ko siyang tulungan, pero ayaw mo yung paraang kaya ko. Gusto mo yung paraang gusto mo, na hindi ko naman nakikita na wino-work mo ng sobra. Kasi meron siyang mga projects na
na na nakukulangan ba ako sa drive niya, sa motivation niya. Na kung tutuusin, di ba, pag ganyang milyon ang problema, dapat mas eager siyang mag-work. Well, I don't know. I Kaso, don't agree with you necessarily. Alam mo kung bakit? No. You cannot make that claim. Because you have to remember, siya ang nagpundar, he knows the entire thing full circle. You cannot judge kung ano yung enthusiasm niya. Baka mamaya, iba lang kayo ng pamamaraan. So you cannot make that claim. Hindi ka pwede makulangan sa isang bagay that you are not even in charge of. Siya yun. Diba? Parang just like the famous movie line that favorite ko, knowing the story does not make you a part of it. May point naman. Kaya lang kasi, dahil nga, ngayon ang opisina niya sarado eh. So, malimit na nandito siya sa unit ko. Or ako ang pumupunta sa unit niya para makatulong ako doon. Para makatipid dito. The entire days na magkasama kami, sabi mong whole day kaming magkasama, may internet naman, kahit sabihin mong wala ka sa opisina, syempre may email naman siyang pwedeng gumawa ng mga proposal sa clients, diba? Wala siyang ginagawa, nandito lang siya sa sa apartment ko. Well, baka gusto nyo to take a leave. Ganito, Ivy, kaya ganito ako, Huwag mo sanang iisiping dismissive ako sa'yo, ha? Hindi naman yan. But this is his battle. This is his fight. This is his war. Kanya to eh. This is his conflict. Allow him to sort things out the way he wants and he can. Huwag mo siyang turuan. Hayaan mo siya. If he fails along the way, be there. But let him do his ways. Let him discover how to fall on his own demerits and merits. Hayaan mo siya. This is his thing. Let him go about it. Din kasi, Yeah, I know. nahihirapan din I ako know, kasi. I know. But it is not your place to tell him what to do. This is his thing, not yours. Ulitin ko, Parang- let him fall, let him learn how to fall under his own merits and demerits. Pabayaan mo. Regardless, kahit na pinupush na siya, na sinisingil na siya ng mga pinagkakautangan. You shouldn't be more stressed than him. Yung But I tulong, am so stressed. yeah, because you want to. I'm not saying na mali. I'm just saying the stress that you feel is unsolicited. It is not yours to bear. It is his. Pero di ba, Jack, part ako ng buhay niya eh. Ha? So along the way, Yeah, part ako ng buhay niya. I know. And I respect that. Part ka. At uulitin ko. Knowing the story does not make you a part of it. Part ka ng buhay niya. At alam ko that you cannot watch your man destroy himself when you can do something for him. Nandun ka, tama mali. If, Di ba? But you have to remember, he's not yet paralyzed. Di ba? Para wala magawa para sa sarili niya. Ay, antayin mo, hingin niya yung tulong mo, then go all out. humihingi din siya ng tulong. O, di tsaka mo siya tulungan. Kaso, Pero wag mo, siyempre, kasi alam mo kung bakit ako nagre-react sa'yo. You mentioned something kanina, kaya nakukulangan ka. Hindi, wala kang karapatan magsabi niyan. You cannot undermine the actions to be taken by this guy. He built something up. If it failed, maybe hindi siya sinwerte or not. Nagpundar siya ng mga properties, wala ka naman sa buhay niya nun eh. Wala ka sa lugar para magsabi nun. That's offensive. Nakukulangan kaya ka. lang kasi syempre, hindi kami makapag-start ng family. Kumbaga, iniisip ko yung paano kinabukasan namin. O, di lumalabas na yung totoo ngayon. Di ka Kung concerned ganun sa... ang sitwasyon. Di, see? O, yan ha, nahuhuli. Isda sa... Saan? Sa bibig. O, yan, oo.
Nabingwit ka tuloy. Hindi kasi, Look. totoo yun eh. I know. Siyempre, iniisip ko din yun. I know. But this is one of two things. Are you really concerned sa kanya? Or you're trying to look after the future with him? Magkaiba yun. Do you think right now may isip niya yan? He's in a deep Do you think? Para singit mo yan? Napapag-usapan namin. But And sinabi naman niya it's na, untimely. Ivy, you've been together with this guy for a year. That's a little bit intrusive. so paano hayaan ko lang siyang tumiskarte ng sarili niya? Well, you can be there for him. If he asks for help, be there for him. Go all out. But you cannot undermine this guy's capacity and ability to sort out things. It doesn't sound good. It does not sit well with me. Nasabihin mo na kukulangan ka. Who are you to say that? He built something up. If he falls, let him fall. Sa sarili niyang demerit tsaka merit. Hindi ka pwede mas magaling sa kanya dito. Yan mo siya tumiskarte. When he comes to you and he is restless and he is defeated sa araw na yan, huwag mo siyang hanapan ng trabaho. Let him rest. Kaya ka kanya pinuntahan eh. Tapos, you are the same person who's going to naipamukha sa kanya na kulang siya? Ano ka ba? Ano ka ba? Pupuntahan ka niya. Gusto mo siya magtrabaho. Hindi mo naiisip pa. Alam mo mga lalaki hindi kayo madaingin. Magkakwento kami sa inyo ng ibang bagay pero hindi kayo madaingin. Pero pinuntahan ka niya. He wants to be around you. Siguro para mag-distress. Tapos ikaw ang narrative mo, wala siyang ginagawa, may internet naman. Paano kung hindi yun ang gusto niyang gawin? Paano if he wants to take a day off kasi sobrang bigat na and he wants to be with you and yet you ask him to work? Ano ka ba? For that long, ganun lang yung ginagawa Let niya. him fall. It's not even yours to lose. Hindi nga sa'yo yan eh. Not even yours. That's his. You couldn't be more stressed out than him. He built it up. Huwag mong Ang hirap isipin. naman. Yeah, you can be there for him. You can be there for him. Pasensya ka na sa akin, Ivy. Straightforward lang ako. I'm sorry if I'm being obnoxiously honest right now. It's okay. But you cannot be the person na magpapamukha sa kanya na kulang siya. He built something up. He started something. If there's someone more stressed out than him, di ba, wala na siya lang yun. He's about to lose kung ano pinaghirapan niya. If when he comes to you defeated and restless, be there for him. Huwag mo siya, magtrabaho ka, may internet naman dito. No, that's wrong. What he is about to lose, not even yours to lose, that's his. Hindi sa'yo yun. Okay. Toxic na dun eh. Wag na pag dumating sa'yo, toxic pa rin. Kasi paparamdam mo na kulang yung ginagawa niya. Sige. Pero na lang ang gagawin ko. Yeah. I have a question. Don't be offended. Mm. Are you going to love him less if he lose everything? No. So let him lose it. Okay lang naman sa akin na hindi na wala siyang bahay kasi may bahay naman ako eh. Yeah, then let him lose everything. Kung yun ang diskarte niya. Alam mo, may mga mandirigma sa mundong ito na mas tumatapang pag nasusugatan. Baka ganun siya. Alam mo yung worry ko? He's hypertensive. O, And pag nag-stress siya, lagi niyang sinasabi na baka atakayin siya. yun naman pala eh. Bakit pa nagpupunta sa'yo pag gusto mong magtrabaho? Dahil may internet. Kasi yun lang yung,
alam kong way para makakuha siya ng mga clients ulit. No, if he comes to you, he does not need you around. That's the reality. Hindi kanya kailangan to gain clients. Nung pinundar niya yun, hindi kanya katabi. Wala ka dun nung kinukonsepto niya yun. Wala ka tinulong dun. When he comes to you, he wants you. He doesn't need a mentor. He just wants to be with you. He wants to be around you. He wants to cuddle up. Maybe he just wants to be silent. Hindi niya kailangan ma-mentoran. He knows better than you. He built something up. Hypertensive kasi siya. Pala naman ba't ito nagpupunas na gusto magtrabaho? Kung minamasahe mo yan mula ulo hanggang ulo, ay sorry, paa. Ginagawa ko naman yun. Huwag ko pagtrabahuin, masahin mo. Ulo hanggang ano? Hanggang talapaka, di ba? Di ba? Hindi yung... So, alam mo na, offend ako doon when you said nakukulangan ka. That's not okay. Sorry. Offensive yun. Sobrang I was offended for him. Wala ka sa lugar. Masahihin mo na lang. Mula ulo hanggang... Talampakan. Man. Hirap. He doesn't need a business partner. He doesn't need a mentor. He needs a girlfriend. Just be that person to him. Okay. If there is anybody who should be stressed out losing all the things he built up, it's him, hindi ikaw. He wouldn't be a lesser man without all the things that he built. He will be a wiser man. Okay. Sige po. Tandaan mo ha, yung linya ko. Knowing the story does not make you a part of it. Okay. Na mensahe mo sa kanya kung marinig niya to. Han. So dahil noon, alam ko malipag ka. Alam ko kaya mo. May nakakayak naman. Hindi naman, ano ka ba? Hindi naman I will be here to eh. Yung mga pangarap natin, siguro, part lang talaga. Ang pagsubok ang mga nangyayari sa mundo na kailangan natin pagdaanan ito. Just know that I'll be here for you and help you sa makakaya ko mo. And sana lakasan mo din yung loob mo para sa amin, pamilya mo. Eh, siyempre, mahirap kapag nakikita namin pinangailangan ka ng loob. Loob na yung nararamdaman namin. Sana huwag na sumubok para pag nalagpasan natin itong problema to, marinig natin yung mga pinaghirapan natin. And sana may mga lessons tayong nakuha na i-apply natin sa future na hindi na natin gagawin. Salamat sa mamahal mo sa akin. Sa pag-aalaga mo. Sobrang blessed ko na nakatagpo ako ng kagaya mo. Yun nga lang, madaming problema ngayon. Pero, ang swerte ko sa
pagmamahal na bibigay ko sa akin. Mahal kita. Okay na po. Sorry. I'll tell you something. Are you ready? Yeah. Ivy, magkaiba yung sabihin mo sa kanya na gawin mo ang lahat. Huwag mo hayaan mawala. Gawin mo ang lahat. Magtrabaho ka. Tutulungan kita. Magkaiba yun sa huwag ka mag-alala. Matalo ka man dyan, mawala man ang lahat na yan, di kita iiwan. Those are two different things. The other one is accepting. The other one's putting pressure. And pressure is the last thing he needs right now. Especially not from you. Am I making sense? Yeah. Nasaan siya ngayon? Nasa sa bahay niya. Puntahan mo na. Hindi pwede. Gabi na. Oo, tanda-tanda mo na. 47 ka. Malayo 30 minutes drive dito. Kailan pa naging Hindi naman ako. Kailan pa naging malayo ang 30-minute drive? Malayo. Puntahan Kasi mo hindi lang naman ako siya. nagdadrive. Tapos pag napuntahan mo siya, isasalang mo yung kanta ni Britney Spears. Ano yun? Yung with the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic. Ba't ba? Bakit? Ano ka ba? Mag-tiktok ka na sa harapan niya. Ay, ayaw niya ng gano'n. O di kanta ka na lang ng sabay-sabay. At hindi magbabago ang takbo ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. Ay, Yun nako. lang. Ang selfish ko ba doon sa mga sinabi ko? Yes! Wala nalang plastikan. Okay. Hindi lang selfish, nakakabusit ka mo. Busit. Sabi ko sa may pana. Kaya lobat eh. Hindi ko na kasi alam kung paano ko siya tutulungan. Alam mo yun? Sabay-sabay. At hindi magbabago ang takbo ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. Thank you sa pag-share ng isip ko. Oh. Pasensya ka na sa akin if I am really, brutally honest and obnoxiously frank. No, sanay na ako sa'yo. Naintindihan ko naman yan. Di ba? Yeah. Sige po. Yun lang. Gusto mo sumaya? Paano? Puntahan mo yung YouTube channel ko, manood ka ng vlog ko yung latest. Sige. Ah nga, Mamaya. ang title, Masaya ang Cardiac. Ah nga. Sige. Happy ka. 20 minutes na niya, magiging masaya ka. Wala halong biro. Wala kaming ginagawa ni Ano Karen, ba? sa kotse lang kami. Oo. Ay, parang napanood ko na yun. Kailan mo napanood? Kaka-upload ko lang kanina. Chusera ka talaga. Fraglet. Ay, Ay, iba pala yun. Iba pala yun. Isa kang palaka. Sige. Mamaya. Isa kang malaking kokak. Ayun lang. Sige. Ay, no. Sige na. Thank you, PJ. And regards sa lahat dyan. Magpapansit ka naman. Oo, tatalo mo ko sa pag Hindi, maluwag joke lang. Ano na lang ha. I wish na sana makabangon si Jowa. No? Yes. O, sana. Oh. Alam ko yung pakiramdam na madapa. Kaya ganun payo ko sa'yo. Okay. No, I lost several pharmacies. Hindi ako naramdaman naging malungkot. Nawalan ako ng mga butika, sosyo ko, mga kaibigan ko, nawala, nagsara lahat.
Nawalan ako ng salon, Oo nga pala. nawalan ako ng pwesto sa mall, 2 food cart yung nasa mall ko. Isang first floor, isang third floor, nawala lahat yun sa akin. Di ba? Well, never niyo akong nakita maging malungkot. Alam niyo kung bakit? Why? Noong mga panahong nawala yun, walang nanisi sa akin. Wala nagsabi sa akin kulang yung ginawa ko. All my friends just said, babalik yan, trabaho lang ulit. Hindi ako masayang nawala, pero mas madali sa akin. Alright? Okay. Sige. Sige. Thank you. Salamat sa Okay, good pagtawag. night. Sabi ko sa mag-networking na lang tayo kasi. Epe, no? 15889 lang eh. Ano ba yun? Anong company yun? Yan na, nag-uumpisa na dito yan. Kasi ganito yan. I-search ko na lang kung ano. Ano na lang, nakapost ba yun sa ano mo? Sa FB mo? Oo, nandun. Sige, titignan ko na lang. Epe, no? Kasi ganito yan, oo. Total sales ka naman. Ang saya-saya. O sige, ganun na lang. Mag-ingat ka pag-uwi. Hindi pa ako, magre-review pa akong coach sa daan eh. O sige, basta ganun. Oo. Mag-ingat kayo dyan. Ayun. Sige na, Salamat. bye-bye. Bye-bye. Sabi ni Ate Ems, true, di namin naramdaman. Oh, totoo. Nung nawalan ako ng mga negosyo, hepe, wala nang karamdam yan. Hindi mo ako makikita iyak, lulungkot. Malungkot ako, yun na lang. Sa lungkot, blinag ko na lang kasi malungkot ako. Yun lang, pero hanggang doon lang ako. O, diba? Hindi mo ako makikita I will not let anybody see that I am defeated. No, pero I was defeated. I was restless. Diba? Kaya nung nawala yung mga yun, hepe, kumanta ko ng at hindi magbabago ang takbo ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag... Hepe, di ba? Ano, hepe? Favorite mo rin yun, hepe? Favorite mo rin yun? Nagpunta tayong Dagupan, naging favorite ko bigla eh. Anyways, ay nako. Ay, happy birthday ulit kay Papang Emil ha. Maligayang kaarawan, maligayang kaarawan, maligayang kaarawan, Daddy E, Daddy E, Daddy E. Papa Emil, Papang Emil. Maligayang kaarawan ha.